Isang tawag ang naging sentro ng usapan matapos ang pagdikit na pagkatalo ng Rain or Shine Elasto Painters. Isang posesyon na ayon kay Yeng Yao ay nagbago sa takbo ng laro. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Jake Piculob. Isang tawag, isang possession, at posibleng yun ang nagpabago sa takbo ng laro. Ito ang iginiit ni Rain or Shine head coach Yeng Yao matapos ang 92-90 na pagkatalo ng Rain or Shine Elasto Painters laban sa NLEX Road Warriors sa PBA Commissioner's Cup. Sa huling bahagi ng laban, lamang ang Rain or Shine 87-86 nang maagaw ni Gian Mamuyak ang bola mula kay Robert Bolick Jr. na una itong tinawagan ng foul pero na-challenge at na-overturn ang desisyon. Sa halip na mapunta ang bola sa Rain or Shine, idineklara ng mga opisyal ang jump ball na napanalunan ng NLEX. Nauwi ito sa 4 puntos ni Bolick na nagbalik ng lamang sa Road Warriors. Para kay Giao, mali ang interpretasyon ng sitwasyon. Yun nga kasi ang alam ko sa rules, pagka successful yung challenge mo, kung ano yung pinakahuling incident or action, doon mo pagbabasihan yung possession. Ang consequence nun, naging loose ball, nakuha namin yung bola. Tapos pinajumble nila. Sa tingin ko maling-mali yung interpretation. Dagdag pa niya, hindi lang possession ang nawala kundi pati ang opportunity ng fast break. Actually, it could have been a fast break. Pwede namin i-fast break yun kasi turnover. Tinanggal lang pa kami ng fast break. So, I don't know if they'll review that or ano yun. Pero tingin ko mali. Sa huli, bumalik pa rin sa execution ang resulta ng laro matapos may panalo ng NLEX sa buzzer beater ni JB Bayo. Susunod na haharapin ng Rain or Shine ng Barangay Ginebra San Miguel ngayong linggo sa Smart Araneta Coliseum. Ako, si Jake Piculob, Abante. Manatiling nakatutok sa Abante, sundan kami sa aming mga social media accounts at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, DWAR Abante Radio, para sa mga eksklusibong balita.